Na 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 na. Huwag mong pangin hanggang ngayon. Di na mamabago ang kilikili. Mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot. Pag ito ay sumingaw, tawagin mo kabading, ano pake ko, kundi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa? Apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagsawa, buong harangin aking dinadaanan. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito, lagi ang iyong sigaw. Di mo kaya kikin sa chismis paniwala. Wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot, pero kailanman di ako magpapasago. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Di pagkawala, siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito, kasi lang iyong sigaw. Ikaw ang panahon, di ako nagsalita dahil ang nagsalita ngayon na kaya ko nang gawin. Ang nakasalita niya kakabigay ko nakakagalapi rin sa mata. Pag ikaw naman magalaw, ikaw naman ang pangalan. Pag ikaw naman humayon, ikaw magpakababaw. Wala kang pakialam sa sariling mundo, hindi wala nang tatawagin na iisang mundo. Hanggat di mo tanggap ang iyong kamangmangawag, ka na lang sana iyong maintindihan. Subukan mong daanin ang aking nilalakad, na malaman mo naman ang aking dinadaan. Dahil kaya naman di kaya magsigaw na rin ang isip at talino. Sumigaw ka man ng todo. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin, tayo ay malaya. Di pa kawala, siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog. Pag ganito, ang klase ng iyong sigaw. Huwag sisigaw ng todo ang kasama. Na 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 na
Na na na na na na na na na na na na na. Tawagin mong pangil hanggang ngayon. Di na mababago ang kilikili. Mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot. Pag ito ay sumingaw. Hello, and welcome mga kapatid sa Russia TV. Meron tayong debate na magaganap ngayon between Islam and Catholic mga kapatid. At ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa paksang patutunayan ko na si Jesus ay Muslim at hindi miyembro ng Judaismo. Affirmative dito si Mike James Antulan, Otto ng Islam. Negative naman si Denmar Santiago ng Catholic mga kapatid. At bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time na magpakilala. So unahin natin si Brother James. Pakilala ka, bro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa mga kapatirang Muslim. Magandang gabi po sa ating mga kapatirang Christianity. Tayo po ngayon ay titinig po sa paksang patutunayan kong si Jesus ay Muslim at hindi membro ng Judaism. Unang-una mga kapatid, no, sa pananampalatayang Christianity, ako po ay humihingi sa inyo ng pangunawa at ito naman po ay isa lamang pong talakayan at wala po kaming personalan dito. Ito ay naano lamang po, no, sa pagtataguyod sa kung ano ang aming dinadalang paniniwala at katuruan. So ang inyong pangunawa ang aking hinihingi. Kung mayroon man po akong masabing hindi nakakasiya po sa inyo, yun po ang aking hinihinging kapatawaran. Bagkus ako ay tao lamang, nakatulad rin ninyo, nagkakamali. Maraming salamat po. Syempre, yung ating tatayong negative din. Pakilala ka, kapatid. Isang mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat na mga kapatid nating mga Katoliko at sa ating mga kapatid na Muslim. Kapayapaan ang sumainyo. At ngayong gabi ay tayo ay tatayong negatibo sa paksang inilatag ng ating kaibigan na patutunayan niya na si Jesus ay isang Muslim at hindi miyembro ng Judaismo. No, sa ating paniniwalang Katoliko, ang itatayo naman natin sa kabilang panig o ang itututol natin, naniniwala tayo na si Kristo bilang isang Hudyo, siya ay miyembro ng Judaismo. No? So ito po yung ating magiging debate, nawa kapayapaan lamang ang miral at yung pagiging profesional ngayong gabing ito, no? At katotohanan lamang ang ating masumpungan sa debating ito. Maraming salamat, Bro Russia, and back to you. Okay, at gusto ko lang ipa-confirm sa dalawa na sumasang-ayon ba sila sa lahat ng patakaran at pamantayan dito sa Russia TV. Nahin natin ang ating affirmative. Yes, bro. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, sumasangayon, Bro Russia. Okay, so mga kapatid, shoutout muna dyan sa ating nasa live. Please share yung ating live streaming at lalong-lalo na sa ating mga groups and forum. Pwede nyong i-post itong live na ito. At this is debate between Islam and Catholic mga kapatid patungkol dito kay Jesus na patutunayan nga ng affirmative na siya ay Muslim at hindi miyembro ng Judaismo mga kapatid. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag yung ating affirmatibo. Brother Mike ng Islam, your time start now, bro. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngayon po, patutunayan po natin na si Jesus ay isa pong Muslim at hindi po membro ng Judaismo o isang kasapi po ng Hudaismo. Ano po mga kapatid? Ngayon, kumuha po tayo ng apat po na propeta na isang bantog at kilala sa kasaysayan ng sangkatawan. Gayon din tayo ay kumuha ng mga ilang talata ng Quran bilang mga katibayan tungkol sa kanilang mahalagang pangunahing mensahe para sa lahat ng mga tao sa iba't ibang henerasyon ng kanilang buhay. Sa kabuuan, ang kanilang pagkakatulad at nag-iisang mensahe ay kinabibilangan ng mga sumusunod na ito. Okay, una, ang pag-aanyaya o panawagan sa mga tao upang sambahin ng bukod tangi ang nag-iisang Diyos. Pangalawa, ang pagpalaganap ng mga alituntunin ng pagsamba. Ngayon, sinabi mismo sa Quran, sinabi ng Allah, Ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbukum wa'alul khaira alallakum tuflihun. No? Sinabi po ng Allah sa malapit po na kahulugan po sa Tagalog, o kayo nagsisampalataya, magsiuko kayo at magpatiyapa at sambahin ang inyong Panginoon at magsigawa ng kabutihan upang kayo ay magsipagtagumpay. So makikita po natin kung paano po nagdarasal ang mga propeta. Kung si Noah, si Abraham, si Moises, si Jesus, nagpapatira pa ayon rin sa kanilang Biblia, Mateo 26:39, kung malalain siya, nagpapatira pa. So sino ba ang gumagawa ng ganitong pagsamba? Pag-aalay ng pagdarasal? So mga Muslim. So isang katibayan na si Jesus ay isang Muslim. Ngayon, sa ikatlo, ang pagbibigay ng magandang balita tungkol sa paraiso at mga babala tungkol sa impyerno. So nagkakaisa ang mga propeta dito. Pangapat, ang paraan ng paglilinis ng kaluluwa at katawan at isipan. Panglima, ang wastong paniniwala at pagkilala sa Diyos at sa kanyang mga pangalan at mga katangian. So dito pa lang mga kapatid, makikita natin dito na ang mga propetang ito ay nagkakaisa. Ayon sa banal na Quran, si Noah ipinadala at siya ay nagpahayag sa kanyang mga mamamayan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullaha ma qalum min ilaihin gairuhu inni akfahu alaikum azaba yaumin azim. Sa malapit na kahulugan po sa Tagalog, katotohanan, sinabi ng Allah, aming isinugo si Noah sa kanyang pamayanan at siya ay nagsabi, o aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah at wala kayong ibang ila o Diyos maliban sa kanya. Katiyakang ako ay nangangamba para sa inyo ng katakot-takot na araw. So dito pa lang makikita po natin, no, mga kapatid. Ngayon, dumako tayo sa mensahe ni Propeta Abraham ayon din sa banal na Quran. Wa Ibrahima iskala li qaumihi budullanna wa taqquhu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sa malapit na kahulugan, at aming isinugo si Abraham ng kanyang ipagbadya sa kanyang pamayanan. Sambahin lamang ninyo si Allah at siya ay inyong pangambahan. Ito ay higit na mainam sa inyo kung kayo ay nakakaunawa. So dalawa na. Pareho na sila, ano po? Ito po ay makikita natin ang kanilang mga katangian. Unang-una, ang kanilang pagsamba, ang kanilang kaugalian sa pagdarasal. Sila po ay umuyuko at nagpapatira pa. No? Ngayon, dumako naman tayo sa mensahe po ni Propeta Jesus ayon po sa banal na Quran. Ang sabi, katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya, sinabi ng Allah, ang mga nagsabi, si Allah, ang Mesiyas, ay si Jesus, ang anak ni Maria. Datapot ang Mesiyas, Jesus, na anak ni Maria ay nagsabi, o aking
o angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Katotohanan ang sino mang magbigay ng mga katambal sa pagsamba sa Kanya, kung gayon si Allah ay magkakait sa Kanya ng paraiso, at ang apoy ang Kanyang magiging tirahan, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mga buktot, buhong tampalasan, sila ay walang tagapagtangkilik. So mismo mababasa po natin yan sa kanilang Biblia. Marcos 12. Ano po? Mababasa mo yan sa Marcos 12. Ano ang sabi doon ni Jesus? Marcos 12 sa 28 hanggang sa 29. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo, na tanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduceo, kaya lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus sa 29, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, siya lamang ang Panginoon. So dito, mapapatunayan na naman natin na si Jesus nga ay kumikilala lamang sa nag-isang Diyos. So napakalayo na naman dito ang kanilang paniniwala. Ano po, mga kapatid? Ngayon, ang pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad, gayon din naman siya ay nagsalasay na wala siyang pagkakaiba sa kung ano ang paano magdarasal ang mga unang propeta, at kung paano sila nangaral, at kung paano nila ipinakilala ang nag-iisang Diyos. Gayon din ang Propeta Muhammad ay nag-aanyaya sa dakilang mensaheng ito sa buong tangway ng Arabia. No, siya ay nananawagan sa mga tao para sa pagsamba sa Allah nang walang pagtatambal at pag-aakibat sa Kanya. At siya ay nagbibigay babala sa pinakamalaki at pinakamalubhang kasalanan. Siya ay lagi nang nagbibigay ng mga paghalintulad at mga halimbawa upang ipaliwanag ang mahalagang paniniwalang ito para sa kaligtasan ng kaluluwa. Ang mga kabanata ng banal na Quran ay nagpapatunay sa katotohanan nito, at ang Allah ay nagpahayag kay Propeta Muhammad at nagsabi, wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Sa malapit na kahulugan sa Tagalog, sinabi ng Allah, at kami hindi nagpadala ng alinmang sugo na una sa iyo, O Muhammad, malibang kami ay nagpahayag sa Kanya na walang Diyos maliban sa akin, kaya ako ay inyong sambahin at wala nang iba. Ngayon, mapapansin ninyo sa aking mga latag ayon sa presentation, mga kapatid, ano po? Si Noah, ipinakilala niya ang Diyos, nag-iisa lamang, huwag magtambal. Si Propeta Abraham, ganun din, huwag magtambal sa Diyos. Si Propeta Jesus, ganun rin, huwag magtambal sa Diyos sa Quran, maging sa Biblia. Ano po? Si Propeta Muhammad, ganun din, la ilaha illa anna. Walang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa nag-iisang Diyos. Ngayon, ang Propeta Muhammad ba ay isinugo lamang sa mga Arabo? No, hindi po. Ano po? Sapagkat kung babasihan natin ang isang hadith, no? Si Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ay nagsalaysay ng ipinadala ng sugo ng Allah si Muad ibnu Jabal sa Yemen. Siya ay nagsabi sa kanya, ikaw ay magtungo sa mga taong pinagkalooban ng mga kasulatan, kaya ang unang bagay na iyong ipanawagan sa kanila ay ang pagsaksi at pagpapahayag na walang dapat sambahin maliban sa Allah, na sila ay sumambal sa Allah ng bukod tangi. Sahih Bukhari, number 73-72. Ngayon, ang banal na Quran ay mahigpit na pinagtatagubili na iwasan ang pagsamba bukod sa Allah at iwasan ang mga pagbibigay ng katambal at pag-aakibat sa Kanya sa ano pa mang gawain, sapagkat sino mang gumawa nito, ang lahat ng kanyang mga gawain ay magiging walang kabuluhan sa mundong ito at higit sa lahat sa kabilang buhay. Po. Sa isa pang talata, ipinahayag ng Allah kay Propeta Muhammad, walakad uhiya ilayka wa ilallazina min qablika la in asrakta la yabatna
amalu pawakab. Okay. Okay, dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Mike ng Islam, mga kapatid. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother Denmar Santiago ng Catholic. Your time start now. Okay. Una kong tanong, Brother Mike James, alam mo ba yung ating paksa, yung inilatag mo? Alam mo o hindi? Alam ko. Yes po. Okay. Alam mo pala, ayon dito sa paksa, patutunayan mo na si Jesus ay Muslim, no? At hindi isang Judaismo. Okay. Question number 1. Question number 1. Nabanggit mo si Abraham kanina, tama? Yes or no? Yes. Nabanggit mo. Okay. Sa anak ni Abraham, si Ismael ay siyang naging origin ng lahi ng mga Muslim. So tama ba ako na itong mga descendants ninyo ay mga Hudyo? Tama, di ba? Hindi po. Sapagkat si Abraham ay inaakalang siya ay Hudyo, bagkos ang Hudyo ay nagmula lamang sa katawagang Huda, sa anak ni Jacob na ang una sa 12 tribo. Okay. So, ngayon, ang susunod kong tanong, so yung mga Israelita, hindi sila tinawag na Hudyo ni Jesus? Yes or no? Okay. Marami po ang Hudyo po. Okay. Yes or no, no? Okay. No. No. Sapagkat ang Hudyo ay nagmula po sa tribo ni Huda. Nagmula lamang sa tribo ni Huda, sila po ang mga Hudyo. Okay. Follow-up question. Si Kristo ba galing sa lahi ni Huda? Yes or no? Okay. Galing po sa lahi ni Huda si Jesus, bagkus hindi po siya membro ng Judaismo. Siya po ay isang Muslim. Okay. Next question. Next question. Okay. Noong si Jesus ay nabubuhay dito sa mundo, anong araw siya pumapasok ng sinagoga? Okay. Araw po ng Sabado. Hindi po. Okay. Okay. Next question. Iwan na kita dyan. Okay, next question. Ngayon, sabi mo kanina si Jesus ay anak ni Maria. Okay. So, anak siya ni Maria. Okay. Ngayon, ang tanong ko dito, si Maria ba at saka si Jesus ay nasa ilalim ng kautusan? Yes or no? Yes po. Sapagkat ang ama ni Maria ay isa ring propeta sa pangalang Arabic ay Ali Imran. Isang propeta ng Allah. So sila ay mga Muslim. Napapasailalim sila ng kautusan. Okay. So therefore si Mary, siyempre, kung si Kristo pumapasok sa sinagoga sa araw ng Sabat, gayon din si Mary. Yes or no? Ganon rin si Mary. Araw ng Sabado at hindi po Sunday. Okay. Okay. Next question. Next question. Iwan na kita dyan. Ngayon, dito, si Kristo ba ay pumasok ng sinagoga ng araw ng Biyernes? Kasi marami ako nakikita mga Muslim pumapasok sa araw ng Biyernes sa Holy Mosque, doon sa mosque ninyo. So ang tanong ko, pumapasok ba si Kristo sa araw ng Biyernes sa sinagoga? Yes or no? Okay. Okay. No. Bagkos ang ibinigay kay Moises na araw ay ang araw ng Sabado, nagtapos kay Hesukristo ayon sa Marcos, maging ang anak ng tao ay Panginoon din ng araw ng pamamahinga. So nagtapos ang araw ng Sabado pagdating ng Propeta Muhammad upang mapag-isa ang araw ng lahat dahil wala ng propetang darating, ibinigay na sa kanya ang araw ng Biyernes.
Okay. Pangkalahatan Next po. Okay, next question. Sabi mo dito na follow-up ko, no? Follow-up ko. Doon sa Marcos 2:28, yung sinabi mo na si Kristo ang Panginoon ng Sabat. Sabi mo, pinatigil na. Mayroon ka bang mababasa sa talata, ipinatigil na ang Sabat doon? Yes or no? Okay, wala po tayong mababasa na ipinatigil na sa talata po ng New Testament. Bagkos ang araw ng Sabado ay nagtapos kay Jesucristo at ito ay ibinigay na sa darating na prinsipe. Ayon sa Juan 14:30. Okay. Next question. Okay. Itong sinusunod ni Kristo na hindi siya kumakain ng baboy, ng laman ng baboy, ito ba ay galing sa kautusan ni Moses sa Torah? Yes or no? Yes po. Galing po sa kautusan ni Moises sapagkat ayon sa talata ng Mateo, ang baboy ay napakarumi sapagkat hindi biyak ang kanyang paa. Ano po? Kung hindi ako nagkakamali, okay. Ang baboy ay pinasukan ng demonyo kaya ipinagbabawal po 'yan. Ayon sa talata ng Mateo. So therefore, sinusunod ni Kristo yung kautusan ni Moses na ibinigay naman din sa mga Hudyo. Yes or no? Yes po, sapagkat sinabi po ni Jesus, ayon sa talata ng Mateo 5:18, wala siyang babaguhin sa kautusan hanggang hindi maganap lahat ng bagay. Yun po ang sinasabi niya. Okay. Wala siyang babaguhin sa kautusan hanggang sa maganap ang mga bagay. Okay. So sa panahon ni Kristo, hindi pa Biyernes ang pagsamba kasi wala pa siya pinapalitan eh. Kumbaga Sabado lang. Tama ba? Okay. Tama, Sabado nga si Kristo, bagkos nang ipinadala na ang propeta Muhammad na siyang pinakahuling sugo at sa kanya ipinagkaloob ang pinakahuling testament. Ano Time po? na, bro, time ang na, bro. final testament. Okay. Time na, bro. Final testament. Time na, bro. Ayan. 7 minutes time. Running Okay. time kasi yan. At dyan Okay. natatapos ang first cross ng ating negative. Shoutout muna kay Daniel Borella watching. Kay Julio Valiente. Good evening, bro Russia. At sa lahat ng kapanalig, I love Catholic Biblia at Referensya. Shoutout kay Zach Jacob watching yung ating bantay pinto dyan. Shoutout kay JVTV. Ginaya nyo lang sa Biblia ang pagpapatira pa sa panalangin. Shoutout kay Julio. Sabi niya, ang dilim ng mukha ng nalinlang ni Muhammad siguro dahil sa sombrero. Shoutout din kay Babol Albert. Kaming mga tunay na Kristiyano ay sa unang pagkabuhay at sa hukom sa araw ng paghuhukom. Ang kaligtasan ng Muslim ay sa araw ng paghuhukom. Shoutout din kay Warley Espirito. Assalamualaikum, Brother Mike. Inshallah, maunawa nila ang katotohanan at napakalinaw. Shoutout din kay Jesse Gastan. Inuuto lang tayo niya. Di natin alam, sinasabi niya na inaral niya sa mga boss niyang Arabo. At shoutout din kay Johnny Kapangpangan, Sabadista si Kristo, hindi pa sa Muslim. At shoutout din kay Zelpa Acuna Sarmento. Balik Islam lang yan. Balik-balik Islam lang yan. Ang Islam ay 6th century lang sumulpot. Pinakahuling sulpot. Shoutout din kay Warley Espirito. Mga trolls ng Kristiyano. Kung ano-ano nakikita imbis na naunawain ang latag. Shoutout din kay Juray Nanta. Sa Quran, pag di nagsabat ay unggoy. Dapat isdee kaharap ng Islam. Ito din kay Julio Valente, tanong lang bro Russia, kung Muslim ang Panginoong Jesus, mas nauna ba si Muhammad kaysa sa Diyos anak? At Norman de Jose, nagpatira pa lang Muslim na agad. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Nawala ata yung ating video. Yan, madilim siya. Okay, bro Denmar Santiago, bilang negatibo bro na si Jesus ay Muslim at hindi Judaism. Your time start now.
Okay, maraming salamat. Magandang gabi ulit at mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat mga kapatid. Ngayon, ang inyong lingkod ay tututol sa ating kapatid at kaibigan, Brother Mike James ng Islam, no? Medyo binaitan ko lang nung unang cross-examination kasi sa totoo lang, binabasa niya lang yung kanyang stand, no? At nakita ko yun. At, gusto ko ilabas niya yung... Kasi ang nakita ko lang yung pag pinag-uusapan niya yung sa Trinity, ano, which is out of topic. No? Kung gusto niya patunayan na iisa lang ang Diyos, bakit hindi yun ang ipinaksa niya? No? O kaya, so yung sa pagtitira pa, mamaya i-address natin yan. So yung patungkol sa impyerno, no, tinuturo ng simbahang Katolika yan, no, yung impyerno, no. Yung impyerno, yung langit, yung purgatorio, no, yung ayan, tinuturo natin yan, no. So wala pa akong nakikita halos na latag, kaya nga tinutulungan ko siya kanina, no, so, sa aking pagtatanong kung ano yung kailangan niyang itayo, no. Ngayon, dito, no, sa una nating pagtindig, bakit tayo tumututol na si Kristo ay isang Muslim, no, at hindi siya Muslim kundi bahagi siya ng Judaismo, no. Unang-una, tinanong natin si Brother Mike James, si Kristo ba ay nasa ilalim ng kautusan? Sabi niya oo, at walang binabago si Kristo na kautusan. O babasahin natin yan. Dito sa Galatia, no? Sabi dito ni San Pablo, nako, ayaw ni Mike James ito kay San Pablo. Sabi niya dito, no? Subalit, nang dumating ang kapanahunan, no? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Yan. So maliwanag dito na mababasa natin sa Galatia 4:4 na si Kristo ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Therefore, yung ibinigay ni Moses sa mga Hudyo, no? Tandaan niyo, ito ay kautusan ng mga Hudyo, no? Hindi kailanman in-address si Kristo na ang mga Hudyo Israelita. Tandaan niyo, ang tawag niya parati sa kanila ay Hudyo, no? Hudyo, no? Sapagkat si Kristo rin ay galing sa lahi ni Huda. Ano? Galing siya sa lahi ni Huda. Ngayon, tama yun, yung sinabi niya. Walang binago sa kautusan. Kaya nga tignan ninyo, Mateo 5, no? Mateo 5, nandiyan yan. Sabi niya, wala akong, huwag ninyong isiping na parito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ang mga propeta, no, pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Ayan, so tutuparin niya. So kaya nga, nung tumupad si Kristo sa kautusan, anong araw siya nagsimba? No? Kasi ito yun eh. Kung ang mga Muslim, no? Ang mga Muslim, ang kanilang pagsamba, katulad na sinasabi ni Mike James kanina, ang pagsamba, ito yung factor na para malaman mo na si Kristo ay isang Muslim. Sumasamba sa iisang Diyos, ginagawa naman natin yan, no? Si Kristo, no? Pag-uusapan natin ang pagsamba, si Kristo hindi sumasamba ng araw ng Biyernes. Anong araw? Babasahin natin. Lucas 4:16. Ano sabi dito? Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakihan, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, tulad ng kanyang kinaugalian, at kumuha ng aklat at siya'y nagbasa. Maliwanag, no, na si Kristo, no, pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat, hindi sa araw ng Biyernes. At lalong-lalo na hindi natin usapin dito ang linggo kasi siyempre, alam natin mga Katoliko,
ang bagong araw ng pangingili ng Kristiyano ay Linggo, bagaman ang ating pinagtatanggol kasi dito, si Kristo na siya'y bahagi ng Judaismo. No? Siya'y bahagi ng Judaismo. So meaning to say, pag ang mga Jew o mga Hudyo, no, sila ay nagsasabat. Okay? So, titang natin Jewish Sabbath. Pero ang Christian Sabbath, mananatiling linggo, no, sa araw na ito. So wala tayong pagtatalo doon at hindi natin pag-uusapan yun. Babakudan ko ito, mga kapatid. Hindi natin pag-uusapan sa debating ito ang Trinity, hindi natin pag-uusapan dito ang araw ng linggo, pag-uusapan natin dito kung si Kristo, no, kung si Kristo ba ay isang bahagi o miyembro ng Judaismo o isa siyang Muslim. Maliwanag naman, siya ay bahagi ng Judaismo. Bakit? Ang ating kausap ay umami na si Kristo ay bahagi ng kautusan. Tinupad niya at wala siyang binago. Sabi niya, hindi ko sisirain. No, ang ganda ng sinisitas ni Mike James kanina, napansin niyo mga kapatid. Pansinin po ninyo ha, itong nasa Marcos, babasahin mo natin ha. Sa tala ni San Marcos, dito sa 2:27 hanggang 28, no? Ito po mababasa natin. At sinabi niya sa kanila, no, ang Sabat ay ginawa para sa tao at ang tao ay para naman sa Sabat. At sinabi niya pa, no, gayon din ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. So, sabi niya, tumigil na. Hanggang kay Kristo na lang ang Sabat. May nabasa ka ba sa talatang ito na ibinigay mo na si Kristo ay Panginoon ng araw ng Sabat, no? Ay tumigil na ang pangingilin ng Sabat. Kami mga Katoliko naniniwala na sa unang bahagi ng kasaysayan ng Kristyanismo, gradual, no, medyo mabagal na pag-usad or improvement bago nagkaroon ng changes. Through tradition, yung Sunday, kasi nung mabuhay si Kristo na mag-uli, no, doon lamang nag-i-improve ang araw ng pagsamba ng mga Kristiyano upang alalahanin ang muling pagkabuhay ni Kristo. Pero hindi ibig sabihin doon, tumigil na ang araw ng Sabat dahil kahit mayroon pang linggo, may mga nagsasabat pa rin. Kaya nga sa konsilyo ng Laodicea noong 4th century, no, ipinagbabawal ang magpakahudyo ang isang Kristiyano. Yun ay heresiya, no? Heresiya, no, na ang sabi, ang mga Kristiyano ay hindi dapat pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. So may nagsasabat pa rin, according sa kasaysayan. Hanggang 4th century, may nagsasabat pa rin. Bakit inaalis mo? Ano problema? Ngayon, according kay Propeta Isaias, ang Sabat ba ay mananatili? Tandaan niyo, ang linggo ay Sabat pa rin. So, matitigil ba ang araw ng Sabat? Ito sasagot natin. Hindi Sabat ng Hudyo, Sabat ng Kristiyano. Okay. So, ito yung Sabat ng Hudyo. Ano ang sabi ni Propeta Isaias? Ang sabi ni Propeta Isaias, ito. Sabi niya, no, sapagkat, ito 66 verse 22 to 23, no? Sapagkat, kung papaanong ang bagong langit at ang bagong lupa ay aking lilikhain, ay mananatili sa harapan ko, no? Gayon din naman ang inyong lahi at inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa panibagong buwan
At mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Time na bro. Okay, so dyan Ay, natatapos ang first presentation ng ating negative. Dako naman tayo sa kaniyang pagtatanong. Brother Mike ng Islam, your time start now, bro. Okay. Bismillah. Unang tanong, kapatid, no? Sabi mo, si Jesus ay isang Hudyo. Ngayon, doon na tayo sa siya nga ay isang galing nga sa lahi ni Huda. Ngayon, ang tanong dito, kapatid, siya ba ay membro ng Hudaismo? Yes or no? Yes! Sapagkat sinusunod niya ang kautosan ni Moses. Sapagkat ibinigay nga ito sa mga Hudyo. Kaya ano ang sabi ni Kristo? Ang lahat ng bagay ibinigay sa mga Hudyo. Kaya kahit yung kaligtasan galing sa mga Hudyo. Hindi ka maliligtas kung walang Hudyo. Next question. Kung si Jesus ay isang Hudaismo, so ibig sabihin, kapatid, hindi kayo tagasunod ni Jesus. Tama o mali? Mali! No, mali! Sapagkat sinusunod nga namin nagsasabat din kami. Yun nga lang, linggo. No? Kayo, wala kayong sabat. May sabat ba, Muslim? Mamaya sagutin mo. Okay. Itong follow-up question. Kung nagsasabat kayo, bakit nasa araw kayo ng Sunday? Bakit sa araw ng Sunday? Ay, sapagkat, ang sabi ng Hebreo 4:7, sabi, Hebreo 4:7, at nagtagi ng isa pang araw. Ayan, isa pang araw nagtagi. May natitira pang Sabat na pamamahinga para sa bayan ng Diyos. Yung ibang araw na yan yung Sabat namin, sabi ni San Pablo. Okay. Ayon sa aking nabasa sa inyong Catholic Encyclopedia, page 2, volume 6, 207, no? Ang sabi dito, ang araw ng Sunday ay kaarawan ng Diyos-Diyosan ni Emperor Constantine sa araw ng Sunday. Tama ba ito o mali? Mali! Mali kasaysayan mo. Sapagkat noong pinayagan ni Emperor Constantine ang pag-iral ng linggo, may araw na ng linggo. Dito, sa Acts chapter 20 verse 7 ng The Living Bible, sabi niya, we gathered for a communion on Sunday. Next question. Chapter 7. Okay, next question. Maliban sa mga sulat ni Pablo, mayroon ba tayong mababasa sa OT na mayroon ngang ibinigay sa mga Israelita na araw ng Sunday? Wala pa. Sapagkat ang araw ng linggo ay nakabatay yan sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi naman kayo naniniwala na matay si Kristo. Kaya hindi kayo linggo. Ay, Biyernes, hindi kayo nagsasabat. Na Sabado. Kaya magsabat ka na. Okay. Sure. Okay. Follow-up question, no? Ngayon, sabi mo, si Jesus sa isang Hudaismo, kukuha lamang tayo ng 5 sekta ng Hudaismo. Alin sa 5 na ito na pabilang si Jesus? Di Nazarene. Nazarene. Kasi Kristo, Jesus Nazareno. Sabi diba, galing ito sabi, Lucas 4:16, siya ay pumaroon sa Nazaret. At pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat. Ayun. Ay, sayang. Sige. Okay. Next. Okay. Ngayon, question, no? Saan dito sa mga Judaism na ito, una, may paniniwala na si Jesus ay isang guro ng moralidad. Pangalawa, si Jesus ay bulaang propeta o Diyos-Diyosan ng Kristyanismo.
alin dito, saan dito nakaanib si Kristo sa mga Judaismo? Oh, nakaanib nga si Kristo no sa sekta ng Nazarene kasi nga taga Nazarene nga si Kristo. Kaya nga ang sabi, pumasok siya sa araw ng Sabat no upang magbasa ayon sa kanyang kinaugalian. O kinaugalian, tradisyon. Saan ba nanggaling tradisyon nila? Sa Judaismo. O, next question. Okay, next question. Ang mga Hudyo ng Nazarene ba ay naniniwalang si Jesus ay Diyos? Yes or no? Yes, ang mga Judaismo naniniwala na si Kristo ay Diyos. Bakit natin masasabi? Kasi sabi dito sa Genesis 1:26, ang sabi dito, ang sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. No? Ayon sa ating, sino yung ka-atin? Kasama yung anak, o Hebreo 1:8 hanggang 10. So, next question. Okay. Next question. Ang mga Hudyo ba ay naniniwala na ang daigdig, ang Judaismo ba na tinutukoy mong lalangin natin, sila ba ay naniniwala na may dalawang lumalang ng daigdig? Yes or no? No, hindi lang dalawa, kundi tatlo. Kaya nga atin lalangin natin, no? Yung Espiritu Santo sa Job 33:4, ano sabi doon? Nilalang ako ng Espiritu ng Panginoon. So, sino ang lumalang? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Oh, nasa Bible yan lahat. Oh, next question. Okay, next question. Sabi mo kanina, no, lalangin natin. Maaari ko bang malaman sa iyo kung ilan ang bilang ng salitang natin? Tatlo. Okay. May nakalagay ba doon sa talata ng Genesis na yung salitang natin ay tatlo lamang ang bilang? Meron wala? Meron. Meron ito, Amplified Bible. Sabi dito sa Amplified. Oh, ayan, Amplified ha. Oh. Sabi dito English version ha. And let us go. No, sabi dito, let us go. Time na bro. Time na bro. Okay, so dyan natatapos ang first part ng ating debate. At shoutout muna tayo sa ating live audience. Sabi ni Jorey Nanta, sa Quran, pag di nagsabat ay unggoy. Ganito. Okay. Shoutout kay Ken Soles, gandang gabi, Kuya Rasha TV. Sabi ni Julio Valente, allergy ang mga nanlinlang ni Muhammad kay Apostol Pablo. Bakit ka niyo mabibisto kasi sila? Shoutout kay Melda Alfonso, kay Lifarnok Amsidel. Sabi niya walang mababasa na tumutuwad si Jesus kapag sumasamba. Shoutout din kay Pastor Rayan Fuentes, kay Alma Ibot. Sabi niya, nagsabat daw sila pero linggo. Ano ba ang sabat mga Judaism? Yung natitira ay Sabado pa rin. Shoutout din kay Totit Ariola, may binanggit ang lumang tipan na nagkakatipon sa unang araw at ikapitong araw. Shoutout din kay Lifar Amsidel. Walang mababasa. Ito na. May Muslim ba na pumasok sa sinagoga? Ayan. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa rebuttal stage. Another 10 minutes ito para kay Brother Mike ng Islam. Your time start now. Okay. Bismillah. Ngayon, sasakyan natin mga kapatid, na Hudyo na si Kristo. Bagkus hindi po siya Judaismo sapagkat walang propeta na nagrebuilde. No po? Kasi ang mga Judaismo ay tinatawag silang kilusan. Sa makatuwid, sikta lamang. Ano po? So, totoo nga sa kanila ipinahayag ang kautusan, bagkus hindi nila sinusunod ito. Hindi po nila sinusunod. Ngayon, tukuyin natin mga kapatid ang mga ng mga Judaismo
Kaya ano ang pangunahing paniniwala ng mga Hudyo? At ano ang mga katuruan ng Hudaismo? Okay, may 5 pangunahing sekta ng Hudaismo sa kasalukuyan yan kasalukuyan. Ito ay ang Orthodox, okay? Conservative, Reform and Reconstructionist at Humanity. Ano po? Ang mga paniniwala at mga kinakailangan upang mapabilang sa mga sektang ito ng Hudaismo ay napakalaki ng pagkakaiba sa paniniwala pa rin ng sinasabi ni brother. Ano po? Kasi ang paniniwala ng unang sekta ng Hudyo na sumusunod nga sa kautusan, ang paniniwala nila, ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay, siya ay iisa. Walang pisikal na katawan at siya lamang ang dapat sambahin bilang tagapamahala ng buong sansinukob. So kaya itong aking pong katunggali, Hudaismo po ang kanyang ilagay na platform at hindi man lang niya itinindig ang kanyang paniniwalang Roman Catholic Church dahil napakalayo po ng paniniwala nila sa mga Hudaismo. Kasi nga ang mga Hudaismo, mga kapatid, hindi po sila naniniwala na si Jesus nga ay Diyos. Ang ibang paniniwala sa kanila, si Jesus ay isang propeta o guro ng moralidad. Pangalawa, si Jesus ay isang bulaang propeta o Diyos-Diyosan raw ng mga Kristiyano. Ano po? At ang pangatlong bahagi pa sa mga Hudaismo, hindi man lang nila binabanggit ang pangalan ni Jesucristo sapagkat ito ay ipinagbabawal sa kanila. Dahil ito raw ay Diyos-Diyosan ng mga Kristiyano. So bakit mo isasalpak dyan sa Hudaismo si Jesus? Totoo, siya nga ay Hudyo. Sasakyan natin, bagkus hindi siya Hudaismo, bagkus siya ay isang Muslim. Ano ang palatanda ng isang Muslim? Ano po? Una, ano ang kanilang din? Ang tinatawag na din na kung direct mong sabihin din o al-Islam, ito ay makalangit na batas na mula sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi katampatan sa isang propeta na gumawa ng kanyang hakbang na hindi sa kanya ipinahayag ng Diyos o pinahintulutan. Yun ang tinatawag na mga makalangit na batas. Yun ang Islam. Yun ang kanilang din. Yun ang kanilang daan ng kaligtasan. Sapagkat kung sila ay sumuhay sa mga kapatid, rebelde sila sa Diyos. Diba po mga kapatid? Rebelde sila. At walang ibang relihiyon o makalangit na batas na ipinahayag sa kanila na ang pinakatanda nito ay huwag sumamba sa ibang Diyos maliban sa nag-iisang Diyos. So yan ang pinakatanda ng isang Muslim. Pangalawa, pag sinunod mo ang makalangit na batas na ito kung ano ang pinahintulutan ng Diyos para sa kanyang mga propeta at ipinahayag ito ng mga propeta sa kanilang henerasyon, sa kanilang pamayanan, ang pamumuhay mo'y makalangit na pamumuhay. Sa makatuwid, ang Islam, makalangit na batas o makalangit na pamumuhay. Ngayon, ang salitang Muslim ay ang pagsuko ng isang tao sa kanyang sarili. Hindi siya sumusunod sa anumang mga tradisyon na hindi ginawa ng mga propeta sa kanilang henerasyon. No? Ngayon, sinasabi niya, wala raw Bernes. Kapatid, nang umalis si Jesus, ano ang kanyang tagubilin sa kanyang mga disipulo? Darating, sabi niya, ang prinsipe. Siya ang inyong pakikinggan, Juan 14:30. Ang prinsipeng ito ay natulan na. No po? Ngayon, pag bumalik ka sa Old Testament, Isaiah sa 29, sa 12, ang sinabi roon, ibinigay na ang aklat sa isang propetang kung iyong pabasahin ay magsasabing, ako ay hindi marunong bumasa. Ano ang aklat na ito? Nakaselyo. Bakit nakaselyo?
Dahil sapagkat hindi ito buo na libro na ibinaba mula sa langit, bagkus paunti-unti itong inireveal sa isang propeta. Ano po? Ngayon, pag sinabi mong si Jesus ay isang Hudaismo, kapatid, ibig sabihin pala si Jesus ay hindi kinalugdan ng Diyos. Sapagkat kung basahin mo sa inyong Biblia, Jeremia 9:25-26, ang mga sumusunod na ito, Ehipto, Huda, Edom, Ammon, Moab, hindi tunay na tuli sa puso. Ang ibig sabihin, hindi tunay na nagsuko sa Diyos. Hindi tunay na tuli sa puso. So, ibig sabihin, kung kabilang dyan si ito, sa mga katulad, hindi pala siya kinalugdan ng Diyos. Kabilang dyan sa Huda, nung ka na nanggaling nga siya sa angkan ni Huda, bakos hindi siya Hudaismo. Sapagkat ang mga Hudaismo, kapatid, hindi nila tinatanggap si Jesus. Ito ang pakatandaan niyo, mga kapatid. Dahil ang mga Hudyo na ito, hindi sila naniniwala na dumating ng kanilang Mesiyas. Para sa kanila, si Maria ay isang maruming babae. Sa Islam, pinarangalan si Maria. Buong chapter, mayroon si Maria sa Quran. Ganun namin siya minamahal, mga kapatid. Ano po? Ngayon, napakalabo, mga kapatid. Bakit Hudaismo ang kanyang ilagay at hindi pa ang kanyang paniniwalang Katoliko? Sapagkat mabubuking nga, kapatid, kasi nga sa Old Testament, lahat ng propeta dyan, walang nagsabi dyan na mayroong Diyos, Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Iisang Diyos lamang, iisang tagapagligtas, tanging ang Ama lamang. Dahil kung mayroon mang tagapagligtas, mga kapatid? Bakit si Jesus hindi niya nailigtas ang kanyang sarili? Bakit nung nalaman niyang siya ay papatay ng mga Romanong pagano at nakipagkunsaba sa mga Hudyo, bakit ang sabi niya doon sa 26:38, ang puso ko'y tigib ng hapis, na halos ikamatay ko. Sa 39, nanalangin siya. Na kumarilayo siya sa saro ng paghirap na ito. Ngayon, binabasa mo na naman ang mga ni Pablo, kapatid. Sinasabi ko sa iyo, si Pablo, ang kanyang mga kasulatan ay hindi dapat paniwalaan. Bakit? Napakaraming beses na nabanggit sa pinagtibay at sunod-sunod ni Pablo na kautos na hindi sinunod ni Pablo ang kautusan ni Moises. Gaya ng Roma 2:12-16, Roma 3:31, Roma 7:12, Roma 8:7-8, Galacia 5:3. At isinaad naman sa Gawa 24, 24 sa 14 at sa Gawa 25:8, si Pablo sumusunod sa mga batas ng Hudyo. So ang mga Hudyo, hindi man lamang sila sumusunod sa batas ng kautusan. Lumihis sila, kapatid. Hindi nila pinaniniwalaan ang mga ibinigay ng mga kaugalian ng pagsamba, mga tradisyon, sapagkat ang mga Hudyo na ito, kahit ang Sabat, hindi nga nila sinunod yan. Sinira nila yan, ang Sabat na yan. Ngayon, sa isa pang katibayan, itong si Pablo na ginagamit mo ang kanyang mga kasulatan, mababasa mo mismo ito. Ilista mo, kapatid. Si Pablo, ayon sa kanyang mga kasulatan, pinawawalang bisa niya ang kautusan. Roma 10:4, Roma 6:14, Roma 7:1-7, Galacia 3:1, Galacia 5:23-25, Galacia 4:21-25, Ikalawang Korinto 3:6-17. So sino ba ang sumisira sa kautusan na ito ay mula sa Diyos? Kinalugdan ba siya ng Diyos? Siya ba ay mula o sinugo ng Diyos? So hindi. Mga pagano. So wala tayong batayan para sa ganyang paniniwala. Tulad ng sabi mo, Sunday, ang binasa mo naman, Hebreo. Sulat ni Pablo yan Nakapangalan kay Pablo. Okay. So, dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako naman tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother Denmar Santiago ng Catholic. Your time start now, bro. Okay, first question ko. Okay, first question.
According dito sa Lumang Tipan, ang utos ng Diyos kay Propeta Moses, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Okay. Ikaw ba nangingili ng Sabat? Yes or no? Okay. Hindi, no. Sapagkat mayroon ng pinakahuling propeta na binigyan ng final testament na siya ang dapat sundin ng tao hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. So ibig sabihin, no, mali pala si Kristo sa pagsasabi na hindi ko sisirain ang kautusan, kundi upang ganapin ito. Kasi sabi mo kanina, hanggang kay Kristo na lang ang araw ng Sabat at pinatitigil. So, alin sa dalawa ang tama? Yung sinabi ni Kristo na hindi niya sisirain ang araw ng Sabat o ititigil na ang araw ng Sabat hanggang pagdating ni Kristo? Alin sa dalawa? Okay. Ang si Kristo, itinataguyod niya ang Sabat, ipinapangilihan ang Sabat, sapagkat ang Sabat, araw ng Sabado, ay ibinigay sa 12 tribo na anak ni Israel, at itong si Jesus kung bakit sa kanya huli ang araw ng Sabat, sapagkat sinabi niya, Mateo 15:24, sa mga Israel lamang ako isinugo. Kaya nagtapos. Okay, next question. Okay, next question. Sa Biblia ba, sa Lumang Tipan, sa mga propeta, may nagturo ba na mangilin sa araw ng Biyernes at pumasok sa sinagoga? Yes or no? Meron ba? Okay. Wala pong nangaral sa kanila, bagkus ang pinakahuli-huling propeta, tandaan, maging ang direksyon sa bawat henerasyon ay pinagkaisa at tayo ay haharap na. Ano po, sa kanluran, at ang araw ay ibinigay sa pinakahuling propeta, araw ng Biyernes. At ang final testament, ang Quran na nagpapatuto sa ipinahayag noong panguna, ito ang Quran na dapat sundin ng mga tao hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Next question. Okay, next question. Sabi mo, no, ang mga Hudyo hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Okay. Sino ang hindi sumusunod? Si Kristo na pumasok sa araw ng Sabat sa sinagoga o ikaw na hindi nagsasabat? Sino sa inyong dalawa ang hindi sumusunod sa kautusan? Okay. Pareho kami ni Kristo na sumusunod sa kautusan, bagkus ako ay sumusunod sa kung ano ang ipinahayag sa Quran na pinatotohanan ang mga ipinahayag noong panguna, at si Kristo ay hindi niya sisirain ng kautusan. Okay, next question. Sumusunod ka na ngayon sa kautusan. Kanina sa latag mo, ang sabi mo, sa Bagong Tipan, pinawalang bisa na ang kautusan. Alin ba talaga ang totoo? Pinawalang bisa na o susundin pa? Okay. Susundin ang kautusan, bagkus mayroon ng pinakahuling final testament na kailangan sundin, na ito nga ay pinatotohanan niya ang mga ipinahayag ng panguna. So dito na ang final dahil wala ng propeta pang darating. Okay. Next question. Okay. Next question. Ngayon, susunod kong tanong, iwan na kita dyan. Ngayon, susunod kong tanong. Dito, no, dyan sa Juan ba yun yung ginamit mo? Juan 14:30. Ang sabi dyan ni Kristo, walang kapangyarihan sa kanya ang pinuno ng sanglibutan. Okay, kilala mo ba kung sino tong pinuno ng sanglibutan na sinasabi mo? Yung prinsipe, no? Na sinasabi mo dito sa Juan 14:30. Kilala mo ba? Yes or no? Okay. Ang sinabi diyan sa Juan 14:30, darating ang prinsipe. Ano po? Darating raw ang prinsipe, mga kapatid. Ngayon, sino ang prinsipeng tinutukoy na ito? Ang prinsipeng tinutukoy na yan ay nasa Genesis 17:20.
basahin mo, tungkol kay Ismael ay narinig kita. Pinagpala ko siya at siya'y gagawin kong mabunga at lubos kong pararamihin ang 12 prinsipe. So ang sabi ni Jesus sa Juan 14:30, hindi wala okay. Next question. Sabi dito, no, hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumating ang pinuno ng sanglibutan at siya'y walang kapangyarihan sa akin. Hindi mo ba alam na si Satanas ang pinuno ng sanglibutan? Alam mo ba o hindi? Hindi. Ay. Hindi si Satanas ang tinutukoy sapagkat ang sinasabi diyan, basahin mo sabi ni Jesus diyan sa talata ng 14 ng Juan, kung iniibig niyo ako, tutuparin yung aking mga utos. Ako ay dadalangin sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang patnubay. Ano yung patnubay na yon? Di ba kasulatan? Pag binasa mo sa Isaiah 29:12, Next question. Okay. Sabi mo, kanina, lilinawin ko lang, kung ako'y iniibig ninyo, susundin ninyo ang aking mga utos. Ngayon, tanong ko, ang kautusan ba ay pinawalang bisa na o dapat sundin pa? okay. Hindi pinawalang bisa ang kautusan sa pagkilala sa nag-iisang Diyos, bagkos ang araw ay ibinigay na sa pinakahuling propeta na siyang dapat nang sundin ng buong tao hanggang hindi maganap lahat ng bagay dahil wala nang ang propeta eh. So iisang araw na lang tayo dapat. Kasi ang araw ng Sabado, okay. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative. Shoutout muna sa ating nasa live. Tuloy-tuloy lang. At ex-Chujat. Kasi hindi lahat gusto ang ginagawa mong pagtatawag. Remove mo ako dito. Ayan. Sige, remove natin yan. Shoutout kay Pastor Alexander Santos. Shoutout din kay Alma Ibot. Ayan. So, dako tayo sa rebuttal mga bro. Rebuttal Okay. na negative. Your time start now. Okay, so muli mapagpalang gabi, no? Ngayon, ito ang ating isasagot sa kanya. Hindi daw sumusunod ang mga Hudyo sa kautusan sa pangingili ng Sabat. Hindi ko alam, minsan ang gulo ng isip ng ating kaibigan. Ang mga apostoles daw ay hindi daw sumusunod sa araw din ng Sabat. Ay hindi ko maintindihan talaga eh. No? Hindi ba talaga sinira o pinawalang bisa na? Ano ba talaga? Tumigil na, hindi pa. Ang gulo eh. O, di ba? Pero kung babasa ka lang, napakaliwanag. Ano ang sabi? Ang sabi, no? Si Kristo, no? Pumaroon sa Nazaret na kanyang kinalakihan at pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat ayon sa kanyang kinaugalian. O, practice yun, nino, ng mga Hudyo na under ng Judaismo. No? Ayan. Ngayon, ito tayo. Patunay natin sa history na talagang mayroong sumusunod na Hudyo sa kautusan. Sabi dito sa The Church History by Locke, page 9, sabi dito, the faithful in Judaism were united in one heart and mind. In the beginning, they continued to attend worships inside the temple together with their neighbors and follow the manner of the Lord. No? Oh? Who went to the synagogue. They had their own period of gathering, usually on the 7th day of the week, when to worship according to the faith of Jesus Christ. O pananampalataya pala ito ni Kristo. Kaya yung tunay na simbahan, tunay na iglesia, hindi sulpot, katulad mo, no? Ano ang sabi sa Apokalipsis? No? Ano ang pagkakakilanlan ng tunay na iglesia? Ito sabi sa Apokalipsis, dito sa talatang 12, dito sa talatang 12, sa 17, ano po ang sabi?
Nagalit ang dragon sa babae, no? At sinimulang dumigma sa nalabi sa kanyang binhi na mga tumutupad ng utos, no? At may patotoo ni Jesus. Yung patotoo sa English, faith of Jesus Christ na din binasa natin. Yung mga Hudyo sumisimba sa ikapitong araw, no, ng linggo, which is Sabat. Oh. Sinusunod nila. Sino po ang hindi sumusunod? Si Mike James. Bakit? Pinawalang bisa na daw. Tinanggal pa. Ano ba yan? Tinanggal na nga, pinawalang bisa pa. Paano may papawalang bisa yung wala na? Ano ba naman yan? Ngayon, basic lang eh. Halimbawa, tinanggal yung isang batas. Tinanggal na, wala na eh. Papawalang bisa mo pa. Matik na yun, pag tinanggal mo na ng bisa. Bakit kailang paulit-ulitin? Ano yan? Katulad na sinabi kay Oseas, nilimutin, ipapalimot. O nung nilimot, ano ang ginawa? Tinanggal na ulit. O nung tinanggal, ano nangyari? Pinawalang bisa na. O, ang gulo eh. Ilang beses ko ba tatanggalin at taalisin ng Sabat? Ilang beses ko ba? Hindi ba tanggal-tanggal? Ngayon, ito sabi ni Propeta Isaias. Punta tayo kay Propeta Isaias. Ito, propeta ito eh. Ang tunay hong propeta, ganito ang sabi. Ito yung kaninang aking binabasa. No? Dito po sa Isaias, sa dito po sa ating binasa, sa 66, 22 to 23. Pero dito tayo sa 23. Sabi dito, mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paroroonan lahat ng tao upang sumamba sa akin, sabi ng Panginoon. So makikita natin ang pagsamba na itinuturo ng mga propeta ay Sabat. At hanggang saan naabot? Sa bagong langit at bagong lupa. Kaya paano titigil? Nandito, bagong langit at bagong lupa na. Paano pa titigil at papawalang bisa mo pa kamo? O sabi mo, pinawalang bisa na yung kautusan. Kung wala na pinawalang bisa na ang kautusan, pwede na kitang patayin pag nakawan at mangalong niya ako sa asawa mo. Gusto mo ba yun? Hindi mo naman ata gusto yun. Ikaw ngayon na nagsabi, kung ako'y iniibig ninyo, sundin ninyo ang kautusan. Ganda, di ba? O ngayon, anong sarap, no? Anong sarap sundin ang kautusan, no? Eto, may nagtanong na lalaki kay Kristo, ano ho ba ang dapat kong gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan? Sunod. Yung kausap natin, nung tanongin natin ulit, sabi niya, sumusunod na daw siya sa utos. Very good. Sumusunod na siya sa utos. Therefore, ano sabi ni Kristo? Juan 13:15. Sabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tuparin. Upang inyong, upang inyong tularan. Ayan, sabi niya sa Juan 13:15. So, tutularan natin si Kristo. Si Kristo, nagsasabat. Isang hakbak na lang talaga. Tanggapin lang ni Mike James talaga. No? Itong sinasabi ng Biblia na magsabat ay panigurado kung hindi ka Hudyo. Kasi ang Judaismo ay para sa Judaismo ay para sa Hudyo. Para sa katulad mong hintil. No? Para sa katulad mong hintil, mamili ka. Katoliko o Sabadista. Mamili ka. Ngayon, ang araw daw ng linggo, ay araw daw ni Emperor Constantine. Ang pagkakamali ng ating kapatid, World History by O'Brien, sabi dito, Sunday was kept holy from the time of the apostles. So nandito sa page 146 ni O'Brien sa World History, mababasa natin na ang linggo ay ipinanatili ng
mga apostoles. Bakit tulig ko? Sapagkat na mga apostoles, no? Sa mga apostoles, sa gawa, okay, gawa. Sa gawa 27, no? Sa unang araw ng sanglinggo. Ano yung unang araw ng sanlinggo? Linggo. May nagkatipon. Nagkatipon sila at nangaral nga si Pablo hanggang sa magdamag, ano? Ayan, sabi dyan. Ngayon, puntahan natin tong Juan 14:30. Dito ka natutay, talagang pinapatawa ay ng ating kaibigan. Ang sabi ni Kristo sa Juan 14:30, ang sabi dito, hindi na ako magsasalita pa marami sa inyo sapagkat darating ang pinuno ng sanlibutan. Siya'y walang kapangyarihan sa akin. Ayan. So ito yan. Ito daw ay nagpapatunay na ito ay si Propeta Muhammad. Okay, pinuno ng sanlibutan. Okay, sino ba tong pinuno ng sanlibutan? Basa, ikalawang Korinto 4:4, sabi dito. 4:4, ikalawang Korinto 4:4, sabi dito. Nakakataba to eh. Korinto. Sabi dito, ang Diyos ng sanglibutan ito. Sabi, gusto mong basahin ito? Natatawa na ako eh. Sabi dito. Sabi dito. Teka. Nawala yung aking pahina. Teka. Basahin na. Kailangan ko rin ito 4. Nawala. 4. Okay. Sabi dito. Ayan o. 4. Sabi dito. Ayan o. Okay. Okay. Ang Diyos ng sanlibutan ito, no? Binulag ang kanilang mga paningin, no? Upang hindi sila, no, makakita ng liwanag ni Kristo. Ayan. Sino ba to? Si Satanas to eh. No? Si Satanas to. Ito, si Satanas to, hindi ito. Kung ito pala si Propeta Muhammad, wag na kayo sumunod. Alam mo kung patoy, Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong sige. ng affirmative. Your time start now. Bro James? Bro, nakamute ka bro. Okay, patalastas muna si Bro James eh. Putol-putol ka bro Denmar, napuputol Wala ka pa si bro. James eh. Bro. Napuputol ka bro Okay. Denmar. Ayan. Wait lang. Time out muna, time out. Sige. Hanap ako ng signal. Sige bro. So basa muna ako ng ilang comment. Shoutout para sa ating nasa live watching. Aladin Gregorio, nandyan din si Ako, Alipin Cristo. Parang iiyak na si Mike. Hindi na naman online to isang linggo. Shoutout kay Oynantan Kutnabak. Kontrahan na ang Muslim. Shoutout din kay Meng Lubrido Selva. Fight bro, then more. Shoutout din kay Julio Valiente. Nakakatawa lang kapag mga nailin lang ni Muhammad ang kadebate. Nonsense, walang makuhang aral. Shoutout kay Alma Imbot. Hala, ang RCC naging SDA na. Congrats. Shoutout din kay Alexander Santos. You're the man. Thank you. Kay Lifar Nok, kung sa Israel lang ipinadala si Jesus, bakit naging propeta ninyo mga Muslim? Bro Denmar, okay ka na? Okay na? Okay na? Hello. Sige bro, 7 minutes para kay Bro Mike. Your time start now bro. Okay. Unang tanong kapatid, no. Ang sabi kasi sa Juan 16:11 tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Kung itong prinsipe ng sanglibutang ito ay si Satanas, ibig sabihin si Jesus ang nagsugo sa kanya. Kasi ang sabi niya sa 14, luwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya
sa nasa akin at sa inyo ipapahayag. Sa makatuwid, ang nagpapahayag nga ba na prinsipe ng sanlibutan kung si Satanas, Satanas pala ang sinusunod ng mga apostol. Tama o hindi? Mali, no? Kasi pinagkakabit mo yung 14:16 Objection, at saka objection, objection, objection. Okay, objection. Yung objection, bro. Okay. Sabi niya kanina, ang pinuno ng sanglibutan ay si Satanas. Ngayon, ang tanong ko, Brother Denmar, kung si Satanas ang tinatawag ni Jesus na prinsipe ng sanglibutan na hinatulan na, isugo pala siya ni Jesus. Tama o hindi? Tama o hindi daw, bro? Oh. Counter tayo. Okay, counter objection mo na. Sige. Sumagot ako, Bro Rasha, ayon sa categorical na hindi. Hindi, okay. Oh, Proceed, bro. Okay. Oh, 20 ang sabi- seconds, bro. Oh. 20 seconds. Bro, Mike, okay Oh. na yung tanong mo, bro. Ang sagot daw niya ay hindi, Okay. bro. 20 seconds na paliwanag yan kay Bro Denmar. Proceed ka, bro. Okay. Oo, hindi kasi pinagdidikit mo yung 14:16 at 14:30. Maliwanag na yung sa 14:30, pinuno ng sanglibutan. Sino ba ang pinuno ng sanglibutan? According kay San Pablo, ikalawang Korinto 4:4, si Satanas. No? At kung sasabihin mo sinugo, sige mo yan ah. Okay, next question. Balikan natin. Ang sa 14:30, Na 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 pa 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 pa
na 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 na. Hello ulit mga kapatid. This is part 2 ng ating live dito sa Catholic versus Islam. Mike James versus Denmark Santiago mga kapatid. Again, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa ating patutunayan ng ating affirmative na si Jesus ay Muslim at hindi Judaism. Nandito tayo ngayon sa ating second cross ng ating affirmative sa negative. Ang natitirang oras na lang ay 5 minutes and 3 seconds. So i-resume natin, Bro Mike. Paki-reset yung tanong, bro. Proceed ka sa question, bro. Okay. Ipabasa rin niya sa akin, bro. Sabi ni Brother Denmark. So, babasahin ko I-question muna mo lang, bro. kung- O, i-premise mo na lang. Sige. Nabasa ko na. Sige, question na. Okay, question. Ngayon, ito. Sa Juan 14:30, sabi ni Jesus, darating ang prinsipe. Ang prinsipe nito ay hinatulan na ayon sa Juan 16:11. Ngayon, ang sabi mo, ang tinutukoy dito ay si Satanas. So, ibig palang sabihin, bro, kung ang prinsipe nito ay si Satanas, ibig sabihin, sugo pala siya ni Jesus. Yes or no? No, sapagkat yung sinasabi mong hinatulan, oo, tama yun. Si Satanas, hinatulan na ng Diyos. Kaya wala na siyang kapatawaran. No? At yung mga kampon ni Satanas, yan yung palalabag sa utos. No? Yung gustong imawalang bisa na ang utos. Ikaw yun, isa ka doon. Anak ka ng dragon. Next question. Okay. Next question. Question. Kung ang pagkaunawa mo sa hinatulan na ay hinatulan ng Diyos o pinarusahan, ibig sabihin, mali itong nasa 14 hanggang 15. Babasahin ko. Luwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at siya inyo'y ipapahayag. Sa 15, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin, kaya sinabi ko siya'y kukuha sa nasa akin at siya'y sa inyo'y ipapahayag. So, ibig sabihin, aaminin mo ba, bro? O di kaya tatanggapin mo ba na kung si Satanas yan ay nagpapahayag sa inyo, yes or no? Yes, tama yan, sapagkat si Satanas kumikilala na iisa ang Diyos, nanginginig pa nga. Kaya luluwalintayin niya talaga si Kristo. Tama yan. O, si Satanas yan. Huwag ka nang sumama kay Satanas na ayaw magsabat. O, kasi ang gusto ni Satanas, Biyernes. Next question.
Okay. So, sa makatuwid, si Satanas pala ay tinawag ni Jesus na prinsipe. Tama o mali? Tama. Kaya nga sa hula ni Propeta Daniel sa 70 weeks, may tinatawag na prinsipe na yuyurak doon sa templo ng Diyos. No? Isang interpretasyon yon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Itong prinsipe na ito. Oh. Kaya kung si Muhammad yan, no, na kay Satanas pala siya. Oh. Next question. Okay. Okay. Kung si Satanas nga ang tinutukoy ni Jesus, sa makatuwid, ang ipinapangaral pala ng mga apostol ni Jesus, dahil sabi ni Jesus sa 14 ng Juan 16, luluhatiin niya ako sapagkat kukuha siya na nasa akin at sa inyo ipapahayag. So, ibig sabihin itong si Satanas ang dumating sa mga apostol, tama o mali? Mali. Luluwalhatiin niya si Kristo at kukuha na sa kanya tinuturo. Kasi nga, katulad ng sinasabi ni Satanas, ano sabi ni Satanas sa magkausap sila ni Kristo? No? Ano sabi niya? Sumisitas pa eh. Magpatihulog ka nga dito at iingatan ka ng mga anghel. No? Galing yan sa Biblia eh. Yung sinasabi ni Satanas. Kaya ano sagot ni Kristo? Nasusulat. Oh, di ba? Oh. Next question. Okay. Sa 17 ng Juan 16. Okay. Sa 16, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Ang ilan sa kaniyang mga alagad nga ay nagsangusapan, ano itong sinasabi niya sa atin? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa, ako'y inyong makikita at sapagkat ako'y paparoon sa Ama. So, tatanggapin mo ba na ang sinasabi ni Jesus na espiritu ng katotohanan ay si Satanas na siyang dumating sa mga apostol? Yes or no? No, wala kang nabasa doon sa binabasa mo. Unang-una na espiritu ng katotohanan na nabasa mo, ascension yan, pag-akyat sa langit. No, wala kang mababasa. Kung tinutukoy mo, yung nasa Juan 14, nalilito ka kasi nasa 16 Time. ka. No? Okay, so dyan natatapos ang second stage ng ating debate. At dako tayo sa final conclusion. Bibigyan ko ng 5 minutes si Brother Denmar Santiago. Your time start now, bro. Okay. So sa uling pagkakataon, wala pong naitindig ang ating kausap. Bagkos, lahat sumang-ayon siya. No? At nagkawindang-windang pa. Bakit ka mo? Sapagkat no, inamin niya na si Kristo nangingili ng Sabat. Si Kristo nasa ilalim ng kautusan. Galasa 4:4. No? Lucas 14:16. Mateo 5, no? Sabi doon ni Kristo, hindi ko sisirain ang kautusan. At sinabi niya pa, kung ako inyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. So hindi pala pinawalang bisa ang kautusan. Ngayon, no? Puntahan natin yung sa sinasabi niya, si Kristo ay Diyos-Diyosan. Hindi ho Diyos-Diyosan si Kristo. No? Manapa, hindi niya matatanggap itong nasa Biblia ng The Living Bible or Amplified Bible, Amplified Bible na sinasabi na let us make man. No, yung us doon, no? Let us, Father, Son, and Holy Spirit. No? Let us make man in our own image. Ayan, Amplified Bible po yung binasa ko. No, may mababasa na yung Ama gumawa, no, gayon din ng anak. Tingnan ninyo, no, sa Hebreo 1:18. Ano ang sabi ni San Pablo sa 1:18 ng Hebreo, no? Ang sabi ni San Pablo, okay, ang sabi ni San Pablo dito, ayan, ngunit tungkol sa anak ay kanyang sinabi, ang iyong trono, O Diyos, at ikaw, Panginoon, ang naglagay ng patibayan ng lupa
at ang langit ay gawa ng iyong mga kamay. So yung anak ay Diyos. Gayon din ang Espiritu Santo sa Job 33:4, ano sabi doon? Nilalang ako ng Espiritu ng Panginoon. So hindi ho maitatanggi na yung nagsasalitang atin na lumikha sa tao at sa sanglibutang ito, no, sa lahat ng bagay na nandito, ay ang banal na Santissima Trinidad. Three holiest being in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. No? Those three beings, no, three in one. No, first John chapter 5 verse 7. No, these three are one, sabi doon. So, hindi ho Diyos-Diyosan, kundi tunay na Diyos si Kristo. Tunay na Diyos. Ayan. Hindi siya Diyos-Diyosan. Ngayon, si Kristo ay bahagi ng Hudyo. Hindi rin siya kumakain ng baboy, sabi niya dito. Kasi nga, sumusunod nga siya sa utos na ibinigay, no, sa mga Hudyo. Sino ho ang nagsasabi, no, na si Kristo at mga apostoles hindi na nagsasabat, no, yung mga kaaway ni Kristo? No, Juan 5:18, sabi ng mga Pariseo, no, siya'y aming papatayin sapagkat hindi niya lang sinira ang Sabat, kundi nakikipantay siya sa Diyos. So, ang hindi tumatanggap na si Kristo ay Diyos, kaaway ni Kristo, kaisaan ng Pariseo. Anak ng dragon. Bakit? Ayaw sumunod sa kautusan. Ayan. So, ngayon, puntahan natin. Yung Espiritu ng Katotohanan na ito, no, ito ay ang Banal na Espiritu Santo. No, hindi ito si Propeta Muhammad. No? Kasi sa Greek word nito, sa itong sinasabing patnubay dito, sa English ay advocate, no? Ang Greek word na katumbas nito ay, ang ibig sabihin ay sa Espiritu Santo sa 1 John chapter 2. No? Yan ay tumutukoy ho sa Espiritu Santo. No? Nasasanggalang sa atin kapag tayo ay may kasalanan. No? Yan po ay ang Espiritu Santo. Hindi ho yan, no? Ito ha, basahin natin maliwanag. Hindi ho yan si Muhammad. No? Lagi na lang itinutumbas kay Muhammad yun kahit hindi eh. Sabi niya ganito. Ang sabi niya kako, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susubok ng anak sa aking pangalan. Sayang. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ni Brother Denmar Santiago ng Catholic. Dako naman tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Your time start now, Bro Mike. Okay. Ngayon mga kapatid, no, para yatang napasubo po si Brother Denmar doon po sa talata ng Juan 14 hanggang sa talata ng 16. Ano po? Sapagkat ang sabi niya doon, yung pinuno ng sanlibutan na tinutukoy ni Jesus ay si Satanas raw. Bagkus, kung babasahin nga natin dito sa talata ng Juan 16, ang sabi dito, tungkol sa kasalanan. Okay, siya ay paparito sa 8 at siya ay paparito, niya ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Sa 9, tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Sa 10, tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Sa 11, tungkol sa paghatol sapagkat ang prinsipe ng sanglibutan ito ay hinatulan na. So ibang pagkaunawa na dito kasi nga ang paghatol pinarusahan, hindi po. Ang pag-unawa po dyan, ang paghatol, ibig sabihin, naitakda ng ipadala. No? Itatalaga na. Naitakda. Hindi po literal ang paghatol dyan. Ano po? Ngayon, ituloy natin ha. Sabi ni Jesus sa 12, meron pa akong maraming bagay sa inyo sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis.
Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating sa patnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig. Ang mga ito ay kanyang sasalitain sa kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Propeta, hindi po si Satanas ang inaano dyan, no? Ngayon mga kapatid, no? Wala po siyang maitindig doon kasi nga salungat ang kanyang paniniwala kung si Jesus nga ay Judaismo. Dahil kung si Jesus ay Judaismo, mga kapatid, ibig sabihin, hindi kaibig-ibig kay Jesus ang pananampalataya ni Brother Denmar. Bakit? Ang Judaismo una, hindi nila tinatanggap ang paniniwala, okay, hindi tinatanggap ng paniniwalang Hudyo ang konsepto ng Kristiyano. Ano ang konseptong ito? Tungkol sa minanang kasalanan nila kay Adan. Hindi ito tinatanggap ng Hudyo. Judaism yan Okay. Pangalawa, pinaninindigan ng mga Judaismo ang likas na kabutihan ng tao at ng mundo bilang mga nilikha ng Diyos. So isa lamang ang lumikha ng Diyos ayon sa mga Judaismo. Pangatlo, walang ayon sa mga Hudyo, sa kanilang paniniwala, walang pangangailangan ng tao sa isang tagapagligtas upang maging tagapamagitan niya sa Diyos. So salungat doon ang paniniwala ni Brother Denmar. So hindi siya Judaismo, hindi rin siya Katoliko. Dahil bago dumating ang Kristyanismo, sa panahon pa ni Pablo. So si Pablo, so magkaiba ang ebanghelyo ni Jesus sa ebanghelyo ni Pablo. Kasi nga ang ebanghelyo ni Jesus, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ngayon, sa ebanghelyo naman ni Pablo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So wala kang mababasang propeta kahit sa mga historian na mga scholar na mayroong propetang nagpahayag ng Santissima Trinidad, kapatid. Ibig sabihin, isang kilusan. Ano po? Kaya bakit hindi mo itinindig ang sarili mong pananampalataya sapagkat salungat nga ang iyong pananampalataya sa pananampalataya o paniniwala ng mga Judaism. Kasi nga ang mga Judaism hindi nga natanggap si Jesus Bakit ba pinagpipilitan? Dito sa Islam, sino mang Muslim ang hindi tumanggap o naniniwala sa katuruan ni Jesus na sumamba lamang sa nag-isang Diyos, sa impyerno pupulutin. At kung sino mang hindi maniwala sa mga Muslim na si Birhing Maria ay isang malinis na babae, sa impyerno pupulutin. Sa mga Hudyo, si Birhing Maria, isang maruming babae. Ano po? Ngayon, sa mga Hudyo sa mga Hudyo kapatid na Denmar, sino nga ba si Jesus? Magkakaiba ang paniniwala ng mga Hudyo tungkol kay Jesus. May ilan na naniniwala na si Jesus ay isang dakilang guro ng moralidad. Ang iba naman naniniwala si Jesus ay isang bulang propeta. Okay, salamat. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Islam and Catholic, mga kapatid, sa topic na patutunayan ko na si Jesus ay Muslim at hindi Judaism. Affirmative natin dyan si Bro Mike ng Islam at si Bro Denmar naman ang negative. At bago natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating manonood at sa makakapanood pa nito. So Bro Mike, pasalamat bro. Magandang gabi po. Isang pinagpalang araw po sa lahat po, no. Unang-una po, no, una ko na pong hiningi ang inyong paumanhin at pangunawa sapagkat ito ay debate, ano po. Nasa debate po tayo at ito ay isa lamang pong pamamaraan kung paano itinaguyod ng bawat isa sa amin ang kanyang paniniwala upang mapatunayan ang kanyang dalang katuruan o paniniwala, ano po mga kapatid. So ipagpaumanin niyo po, ano po mga kapatid, kung meron man po akong nasabing hindi maganda po sa inyo, nakakasakit na inyong damdamin, hinihingi ko po sa inyo ang inyong paumanhin, ano po mga kapatid. So ako po ay dati rin inyong
kaanib sa isa ninyong pananampalataya, bagkus ako ay ngayon ay nasa pananampalatayang Islam at isa na ngayon sa tumatayo upang Islam defender po, no, dito po sa live streaming. So magandang gabi po at sa aking katunggali, Brother Denmar, maraming salamat sa iyong paunlak, Brother Denmar. So iniingi ko ang iyong pangunawa, Brother Denmar. Gayon din sa iyo, Brother Rasha Vista, maraming salamat sa iyong paunlak at sa patuloy na pag-unawa po sa aming mga Islam religion, po, kapatid na Rasha Vista. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga manood. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Dako naman tayo sa ating negative kanina, Bro Denmar. Pasalamat, bro. Okay, unang-una maraming salamat sa ating Panginoon na nagbigay ng kaliwanagan ngayong gabing ito na si Kristo ay nagsasabat. Ayan, maraming salamat. At pinasasalamatan natin ang ating mga kapatid na Katoliko na nanonood, no? Isang mapagpalang araw ng linggo sa lahat. At meron po akong papakisuyo sa inyo yung aking YouTube channel. Hanapin nyo lamang ang aking pangalan, Bro Denmar Santiago. Lalabas na po yan sa inyong YouTube at pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayo updated dyan. So, ayan yung aking pakisuyo sa inyo, pakisuportahan yung ating mga debate na nandyan. At maraming salamat, Brother Rasha Vista, sa ating moderator, Brother Rasha Vista, laging nandyan, laging nandyan sa atin, So, meron pa tayong mga pina-schedule kay Bro Rasha. Tsaka abangan natin yung podcast natin dito kay Brother Rasha tuwing Sunday yan. And actually, yung podcast na yan, yung paglilinaw sa doktrin ng Katoliko ay magkakaroon ng libro next year. Pakabangan nyo yan, sasagutin natin yung top 50 questions about Catholic faith, So, sasabihin ko naman sa inyo kung mabibili na yan sa mga bookstores, So, inaayos lang natin yung printing, layout, ganyan. So meron namang free na first 5 books yan, Ngayon, maraming salamat din kay Brother Mike James sa ating kapatid na Islam, kapayapaan ng sumainyo. At pasensya ka na nung nakaraan, hindi tayo talaga natuloy dito. Pero salamat sa Panginoon, natuloy tayo, at pagpalain ka ng Panginoon at yung mga kapatid mo. Ito ay debate lang, walang personalan. Alam mong merong magandang relasyon ng Katoliko at saka Muslim, Alam mo yan. So, ayan, at maraming salamat at Pro Deo et Ecclesia. Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sponsor, mga kapatid, lahat ng sumusuporta dito sa aming platform. Kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin directly or maghamon man sa ating mga debatista. Nandito si Mike ng Islam, Brother Denmar ng Catholic, mga kapatid. Walang inaatrasan tong dalawang to. Pwede nyo akong gamitin na mediator sa inyong mga nalalapit na debate kung meron man kayong mga hamon dyan. Basta syempre, sumusunod kayo sa lahat ng patakaran at pamantayan dito sa aming plataforma. At mga kapatid, please share yung ating live streaming, follow our group, subscribe YouTube channel. Meron tayong bagong YouTube channels, Rasha TV, search nyo lang yan. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Na 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 na